Sa mga nalilito pa rin po hanggang sa ngayon, mabilis lamang po na explanation, ano nga ba Okey. ang inflation? Yung inflation ay sinusukat yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang limitasyon diyan, sa sobrang daming binibili ng isang karaniwang pamilya, ang sinusuma sa isang numero yung humigit kumulang 300 hanggang 700 mga normal na binibiling produkto. Kaya yung kung sasabihin bumabagal ang inflation, basta positibo yan, ibig sabihin nagtataas pa ng presyo ng bilihin, pero mas mabagal. So gano'n lang actually yung esensya niya. Oo. So, yun yung explanation agad kung bakit kahit sinasabi na bumaba po ng 1.3% ang inflation, may mga nagsasalita o nagsasabi na hindi nararamdaman dahil hindi nga po ibig sabihin Mm. na bumaba ang presyo. So, wala pong disconnect Oo. dun sa pinakabagong datos ng SWS survey sa nararamdaman nitong ating mga kapatid. Oo, kasi ang esensya nun parang kung yung inflation ituring natin halimbawa, parang bilis ng takbo ng kotse. Kahit pabagali yung takbo ng kotse, tumatakbo pa rin siya. So gano'n yung problema sa inflation, habang may nire-report inflation ng gobyerno, ibig sabihin nagtataas pa yung presyo ng bilihin. Kaya mas mahalaga sa amin tingnan hindi lang yung inflation na ngayon masyadong pinapalaki ng gobyerno na parang malaking tagumpay, mas mahalaga tignan ano bang epekto sa ordinaryong Pilipino. So kung halimbawa, yung nabanggit niyo po yung huling SWS survey, halos pareho ng panahon ng inflation data na to, yung SWS sabi nung April 2025, 15.5 million na pamilya nagsasabing mahirap sila. At mas malaki to kaysa dun sa nagsabi noong I think about the same period last year na 13 million lamang. So ibig sabihin, bumagal nga inflation, pero dumami yung mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila. Anong paliwanag dyan? Kasi hindi nararamdaman yung pagbagal ng taas ng presyo ng bilihin kasi kulang pa rin yung pambili nila dun sa presyo ng bilihin. Okay, so ito po mga figures na ito na yung iba ay ayaw ng paniwalaan, explain lang natin na this is not, hindi siya statistical illusion na nilalabas ng gobyerno o ng PSA. Totoo yung datos, it's just that, at sinasabi nyo nga po, ang mas maganda niyan, yung epekto dapat sa ordinaryong Pilipino ang mas pagtuunan ng pansin, not the figures. Explain further, Sir Sonny. Oo, kasi kaya na nga nakakalito yung inflation kasi isang numero lang siya. Halimbawa ngayon, less than 2% ang sinabi nilang inflation rate ngayon. So, kung sinasabi na, 1.9% lamang inflation, parang elite na numero. Pero sa isang numero na yan, sinusuma, halimbawa dito sa NCR, 700 bagay na binibili ng ordinaryong Pilipino sa isang araw. At sakop niyan, iba't ibang klaseng pagkain, iba't ibang klaseng utilities, kuryente, tubig, pamasahe, etc. So, yung 1.9% na yan, hindi ibig sabihin lahat ng presyo ng bilihin, 1.9% lamang ang tinaas. Kasi halimbawa, kung tingin natin yung takbo ng presyo ng bigas, actually, sa totoo lang, dahil sa pagbuhos ng murang bigas mula sa ibang bansa, nagmura actually yung bigas kumpara sa nakarang taon. Kaya negative ang inflation sa bigas. Pwede sabihin, negative 15% ang inflation sa bigas. Pero kung yung baboy naman ay nagmahal, 10% inflation, yung manok nagmahal, 9% inflation, tilapia, galonggong nagmahal, 10%, 15%. Kung susumahin yung 700 na bagay na yan na binibili sa isang araw, dun yung 1.9%. Kaya sa amin, mahalaga na wag masilaw kung para mabagal ang inflation kasi tama naman yung statistic eh. Kaso hindi sinasalamin yung ano bang ibig sabihin ng inflation na yan dun sa pang-araw-araw na buhay. So kami, hindi namin kinokontra yung pagkwenta ng inflation rate. Ang kinokontra namin yung ipapalabas ng gobyerno na porke may bagal ang inflation rate, matagumpay sila sa kanilang mga pagsisikap. At lalong-lalo na, mas magaan na ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi hindi totoo yung dalawang bagay na yon.